And it goes a little something like Magsitayo ang lahat para sa ating panalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon, maraming salamat po sa araw na ito na pinagkaloob niyo po sa amin. Naway, gabayan mo po kami sa aming mga gawain sa araw na ito. Sana po ay gabayan niyo rin po ako sa aking pagtuturo ngayong araw. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Magandang araw mga bata! Bago kayo po ay tignan kung mayroong kalat sa ilalim ng inyong upuan at itapon ito sa basurahan. At siguraduhin na sa linya ang inyong mga upuan. Maaari na kayong umupo mga bata. Mayroon bang lumiban sa klase ngayong araw? Salamat sa inyong tugon. Bago tayo magpatuloy sa panibago nating aralin, nais ko munang malaman kung kayo ay may natutunan sa ating pinag-aralan kahapon. Maaari niyo bang ilahad sa akin kung ano ang pinag-aralan natin kahapon? Mahusay! Ngayon, ano ang meter sa elemento ng rhythm? Tama! Pangalawa, paano babasahin ito? Magaling! Para sa ikatlong katanungan, ano ang karaniwang ginagamit sa paghahati ng mga bilang? Tama! Ngayon ay dumako na tayo sa ating panibagong aralin. Pero bago yan, ay tumayo muna tayong lahat at tayo ay umawit ng isang awit na pinamagatang Baby Seeds. Habang ito ay ating inaawit, ay sasabayan natin ito ng palakpak. In a little cradle snug and warm, baby seeds are hiding safe from harm. Why the cradle hold it tight? Come, Mr. Wind, help them fly. Ngayon mga bata, ano ang napansin ninyo sa ating inawit? Okay, ngayon ay malalaman natin kung bakit may bilang ang palakpak ng awit. Ngayon mga bata, ano ang napapansin ninyo sa larawan? Okay, tama! Ngayon ay kumuha kayo ng papel at inyong iguhit at suriin ang lahat ng makikita inyong nota sa awit, The Baby Seeds. At subuking alamin kung ano ang tawag dito sa mga notang iginuhit ninyo. Ngayon mga bata, pumunta kayo sa harap ng klase at ipakita at sabihin kung anong mga nota ang inyong iginuhit. Mahuhusay mga bata! Ngayon ay bibigyan ko kayo ng karapatang palakpak na kung saan tatawagin ko itong magaling clap. Okay, 1, 2, 3, 1, 2, 3, magaling! Ngayon mga bata, inyong sagutin itong mga katanungan ito. Una, sa palagay ninyo, ano kaya ang tawag sa mga notang inyong iginuhit? Tama! Pangalawa, bakit mahalaga na may nota ang mga awit? Mahusay! Pangatlo, sa palagay nyo, ano kayang mangyayari kung walang nota ang isang awit?
Mahusay mga bata! Ngayon, alam niyo na ba kung ano ang pag-aaralan natin? Magaling! Ang pag-aaralan natin ay ang mga rhythmic pattern sa time signature. Ano-ano ba ang mga rhythmic patterns? Una, note. Whole note. Ito ay may 4 na kumpas. Pangalawa, half note. Ito ay may 2 kumpas. Pangatlo, quarter note. Ito ay may 1 kumpas lamang. Pang-apat ay 8th note. Ito ay may kalahating kumpas. At ang kasunod naman ay wrist. Una, full wrist. Pangalawa, half wrist. At pangatlo, quarter wrist. At ang pang-apat naman ay 8th wrist. Dapat din nating maunawaan ang iba't ibang time signature tulad ng 2-4, 3-4, at 4-4. Ito ang mga bilang na matatagpuan sa simula ng awit sa tabi ng G. Ang note at rest ay napapangkat sa pamamagitan ng bar lines. Ang time signature na 2-4 ay mayroong 2 beat o kumpas sa bawat measure. Ang time signature naman ng 3-4 ay may 3 kumpas o 3 beat sa bawat measure. Ang time signature naman ng 4-4 ay mayroong 4 na beat sa bawat measure. Sa pagbabasa ng rhythmic patterns ay maaari tayong gumamit ng rhythm syllables. Halimbawa, narito ang rhythm pattern ng linya ng baby seeds at ang nakatumbas na rhythm syllables ng bawat note. Tandaan, kailangan ang kalaman sa iba't ibang note at wrist ang katumbas na bito, kumpas ng bawat isa upang makabasa at makagawa ng rhythmic pattern sa iba't ibang time signatures. At para naman masubok kung meron kayong natutunan sa ating pinag-aralan ngayong araw, ang panuto nito ay lagyan ng bilang ng kumpas ang bawat notes at isulat ang sa sagutang papel ang time signatures sa sumusunod na rhythmic patterns. Ngayon mga bata, kayo ay aking papangkatin sa 3 grupo. Unang pangkat ang inyong panuto. Sa isang puting kartulina, sumulat ng 4 na measure sa 4-4 time signature. Lagyan ng bilang ng kumpas ang bawat measure at lagyan din ng rhythm syllables ang bawat note. At para naman sa pangalawang pangkat, ang inyong panuto, sa isang puting kartulina, unahan ang akmang notes, ang mga rhythm syllables sa bawat katagang awit. Lagyan ito ng bilang. At para naman sa pangatlong grupo, sa pangatlong pangkat, ang inyong panuto, sa isang puting kartulina, ilagay ang akmang rhythm syllables ng mga notes ng awit. At para naman masubok ang inyong kaalaman, ay meron akong inihandang pasasagutan sa inyo. Para sa una, ang panuto nito, sa sagutang papel, isa-isahin ang mga notes at ang katumbas na rhythm syllables ng bawat isa. Unan ang talahanayan. Para naman sa pangalawang pasasagutan sa inyo mga bata, ang panuto nito, sagutin ang tanong batay sa awit ng baby seeds. Isulat ang sagot sa inyong kwaderno.
Ano ang type signature ng awit? Ano ang mga note at twist na matatagpuan sa awit? Pangatlo, ilang bit o kumpas mayroon sa bawat measure? Pang-apat, ilang measure mayroon ang awit? At para sa 5 katanungan, paano napangkat ang mga note at twist? Ayun mga bata, para sa inyong takdang aralin, pumili ng isang awiting pambata, kumuha ng 3 linya sa awit at alamin ang time signature, note, beat at rhythm syllables nito. Isulat sa malinis na typewriting o bond paper at ilahad sa harap ng klase bukas. Ngayon mga bata, tapos na tayo sa ating pinag-aralan ngayon. Sana ay meron kayong natutunan na marami sa ating pinag-aralan. Salamat sa inyong pakikinig. Goodbye mga bata.